puntahan naman natin ngayon yung topic about Rodrigo Duterte. Anong meron kahapon? Double whammy. No, masakit para sa mga Duterte supporters ang nangyari. Kasi nung nakaraang araw, talagang nakumpirma na tama yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng mga akusasyon niya sa pamilya Duterte. No? Yan, no? AMLC confirms suspicious transactions in accounts allegedly linked to VP Sara Duterte and husband Manasseh Carpio. Meron nga pong komento dito itong si Congressman Marvin Rillo eh. Basahin na rin natin. Sabi niya, kasi pinupuna ng mga DDS, partikular ng kampo ni Sara Duterte, yung kanyang legal team, mukhang minamaliit lamang yung mga impormasyon na naibahagi ni dating Senador Antonio Trillanes. Ang trabaho ng Kongreso pagdating sa kaso ni VP Sara Duterte ay hindi mag-imbestiga sila. Sila ay nandyan upang alamin kung ang lahat ng paratang sa kanya ay may probable cause. Malinaw na malinaw sa investigasyon ng Kongreso sa dami o ilang bilyong piso na dumaan sa kanyang bank account ay tunay na may probable cause. Di ko na tatapusin yung pagbasa. Ano? Pero, ano ba yung nangyari kay Rodrigo Duterte? Nung nakaraang araw, kinumpirma yung jurisdiction ng ICC laban sa kanya, sa kanyang pagkatao. And yesterday, ito po. The charges against former President Rodrigo Duterte, yung count 1, murder in Davao City during the mayoral period of at least the 19 victims of incidents 1 to 9 between 2013 and around 2016 June. Count 2, murder of high-value targets in locations across the Philippines during the presidential period of at least the 14 victims of incidents 10 to 14 between around July 2016 and July 2017. And count 3, murder and attempted murder in barangay clearance operation in locations across the Philippines during the presidential period of at least the 45 victims of incidents 15 to 49 between around July 2016 and September 2018. Ano na ngayon ang mangyayari kay Rodrigo Duterte, mga tol? Tuloy-tuloy na po ang pagkakakulong nito hanggat hindi po natatapos yung kanyang kinakaharap na problema diyan po sa ICC. At kaugnay niyan, pakinggan po natin ang balita. Isasagad na sa paglilitis ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dyan ang pagkumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa lahat ng charges laban kay Duterte para po sa kasong crimes against humanity of murder and talo si Duterte pero panalo si Nicolas Kopman, no? Natawa ako doon sa post ni Attorney Jesus Palsis eh. Basahin nga natin yung post ni Attorney Jesus Palsis, mga tol. Kaugnay niyan. Kasi ano niya lang naman to, spekulasyon niya lamang, no? Gusto ko lang i-share sa inyo. Teka lang, saan ba banda 'yon? Hindi ko na makita. Pero ang sinasabi dito ni Attorney Jesus Palsis, no? Pagkakaharap daw ang mga DDS, ang sinasabi niya, mapalaya itong si Rodrigo Duterte. Pero kapag nakatalikod na raw ang mga DDS at hindi niya nakausap, ang pangarap niya, makumpirma yung kaso kay Rodrigo Duterte. Bakit? Yun naman ay spekulasyon lang ni Attorney Jesus Palsis na sinasakyan ko, mga tol. Siyempre, trabaho. Di ba? Mas matagal na lawyering. Kaya, pakinggan na natin tong balita. attempted murder. Batay sa mga iniharap na ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig nationwide at itinuturing na mastermind si Duterte. Nakatutok live, JP Soriano. JP.
At Vicky, Emil, at Mel, at sa laman nga ng mahigit 50-page na dokumento ang paliwanag ng ICC chamber kung bakit nila pinayagan na ituloy sa isang full trial ang kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte, at dahil nga dito tuloy na ang kaso at tuloy na ang trial para sa dating Pangulo. Isang araw matapos sabihin ng Appeals Chamber ng International Criminal Court na may jurisdiction sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before trial chamber. Kinumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 na may basihan para isalang sa trial proper si Duterte para sa crimes against humanity of murder and attempted murder na kinakaharap niya. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. Tatlong counts ng crimes against humanity ng murder at attempted murder ang haharapin ng dating presidente. Ang unang count ay nung mayor pa siya ng Davao City mula taong 2013 at June 2016. Mga umano'y pagpatay ito ng grupong Davao Death Squad, isang grupo ng mga pulis at sibilyan na mga kilalang hitman ni Duterte nung mayor pa siya. Ang ikalawang count ay mga pagpatay sa mga high-value target mula July 2016 and July 2017, mga panahong presidente na si Duterte. Ang ikatlong count ay yung mga umano'y pagpaslang sa mga local barangay clearance operations o Oplan-Tokhang mula July 2016 hanggang September 2018. Sabi ng korte, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig sa buong bansa noong maupo sa Malacanang si Duterte. Si Duterte raw mismo ang mastermind. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Ang Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pagputos, pag-udyo at pagsabwatan sa mga... Paano kaya yung mga co-perpetrators nitong si Rodrigo Duterte? Pinangalanan na yun 8 sila no? Sa aking pagkakatanda, 2 senador, si Bongo at saka si Bato de la Rosa, 3 PNP chief, no? Bali 5 na. Hindi, kasama na pala sa PNP chief si Bato de la Rosa. Tapos si Oscar Albayalde, si Camilo Cascolan, kaso lang pumanaw na, saka si Vicente Danao, OIC, Chief PNP, no? Bali ilan na? 5. Tapos yung dating PIDEA director na si Isidro La Peña, bali 7 lang pala. Saka yung dating NBI director na si Dante Giran. Sila po yung mga co-perpetrators. Kung may nakalimutan ako, paalala nyo na lang sa akin mga tol nitong si Rodrigo Duterte na hanggang ngayon, wala pang kalinawan kung meron po bang warrant of arrest. Ang maugong lamang before kay Ronald de la Rosa pero wala rin namang naging kasiguruhan. Bagamat naging maingay, walang lumabas na warrant of arrest. Kaso lang nagtatago na itong si Ronald de la Rosa. Unfortunately, tanggap ng sahod. Kaya umaapela na rin yung kanilang mga kasama, particular si Senator JB, na wag nang tumanggap ng sahod. No? Ang kapal na mukha, tanggap ng sahod. Si Aguirre, tama. Kasama. Bali 8 nga. Nawala sa loob ko si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre III. Kasama nga siya. No, bali 8 sila lahat. Yan ang inaabangan natin. Kasi dito kay Rodrigo Duterte mga tol, secured na No, inaresto po ito noong March 11, 2025 sa bisa ng warrant of arrest na in-issue
ng ICC at idinaan sa Interpol, at ang Interpol naman, dahil member country po tayo niyan, nakipagtulungan po ang ating otoridad. At doon nga po, noong past 9 in the morning, makatapos manggaling sa Hong Kong nitong si Rodrigo Duterte, ay lumapag yung eroplano kanyang sinasakyan at inimplementa na ito ni dating Chief PNP na noon ay CIDG Director, Police General Retired, Nicolas Torre III. At meron nga po siyang paunlak na interview eh. Sana na-share ko, napanood ko lang, pero baka nakalimutan kong i-share. No? Panoorin natin. Ito po yung pahayag ni General Torre kaugnay ng kumpirmasyon ng charges laban po dito kay Rodrigo Duterte. Well, ang proseso ay underway. Ang aking role lang naman doon ay implement ang warrant at idalhin siya sa jurisdiction ng korte. So, yun lang ang ating ginawa doon. At hindi naman para tayo ay magdesisyon or magbigay ng opinion regarding that matter. So, sa ngayon, ito ay isang legal na proseso and underway na siya. At tayo ay kagaya nyo, ay nanonood na kung ano ang sunod na magaganap dito. So, siyempre naintindihan natin yan at nare-recognize natin na may dalawa palaging sides of the coin. Lalo na sa ganito polarizing issue, ang sa atin lang dito talaga is sinusunod natin ang proseso. At ang proseso ng mga panahon yun ay i-implement ang warrant of arrest. At pagkatapos ay dalhin sa kustodiya ng korte ang nasasaktan. Sa ngayon naman, ang dating Pangulo ay may karapatan at kanyang ginagawa ngayon, may exercise niya ang pagdepensa sa kanyang sarili. At in the same manner, on the other side, na ang mga nagrereklamo naman ay meron namang karapatan na marinig naman. At obligasyon natin na tingnan sila at tayo nag-obserba at ating wini-wish talaga na ang justisya ang manaig sa huli. Wala naman kasi nakita natin na dahil sa ating ginawa, tumakbo ang proseso. At ito nga ngayon ay na-confirm na may jurisdiction sila sa kaso nito. Kaya nabalidate lang ang ating ginawa natin. Yan ha. Pahayag po yan ni General Nicolas Torre. By the way, binabati ko ng maligayang kaarawan. Hindi ko alam kung classmate ko to eh. No, di ko tanda yung first name ni classmate. Meron na kasi akong classmate na sumayod din ng pangalan ni kapatid ni Sergeant Troy. O maligayang kaarawan sa iyong pinsan, si Sergeant Marie France Sumayod. I believe classmate ko yan. Kung classmate, happy birthday sa iyo ha. Pero kung hindi, pasensya na. Ha? Mamaya na tayo bumate mga tol. Pagkatapos na ng ating talakayan, para idire-diretso tayo. Ngayon, balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. No? Yan nga po, si Rodrigo Duterte ay inaresto noong March 11. Tapos past 11 in the evening, inilipad na yung eroplanong kanyang sinasakyan o lumipad na yung eroplano kung saan lulan siya papunta po sa Hague, Netherlands, kung saan doon na nagsimula yung Invictus. Sabi nung anak niya, Invictus daw. Sabi naman ng mga nangaasar, Convictus. Pag sinabi kasing Invictus, mga tol, unconquered, no? Hindi raw matatalo. Parang ano yun eh. I am the master of your fate, master of, parang ganon yung kay, sino ba yung sikat na personalidad na yon? No, nawala sa isipan ko. But anyway, ang pinakapunto natin, si Rodrigo Duterte, sigurado na tayo na hindi na ito makakalaya hanggat hindi natatapos yung kanyang kinakaharap na kaso. Nakakulong na yan. Hindi yan makakatakas. No? Hindi kayang itakas yan ng pamilya Duterte, yung mga pahapyaw na pananalita ni Sara Duterte, no? Na itatakas, invincible. Ano ba yon? Invictus. Hindi, may pelikula yon. True to life story yun eh. Nakalimutan ko yung pangalan ng si Morgan Freeman yung bida. Nakalimutan ko lang yung tunay na pangalan nung pinoportray niyang karakter. Isang leader yon sa isang estado eh, Black African yata, no? Tapos parang pinaglaban-laban nila yung karapatan nila, something like that. Di ko na maalala.
Kaya kung babalikan natin itong mga pangyayari na ito mga tol, kasaysayan na ang magsasabi dyan. Pero mas focus ako ngayon doon sa 8 co-perpetrators. No? Sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, Green Mile nga ba yon? Hindi ko na si Nelson Mandela, yan, Invictus, tama. Dorcus Titanus Rex. Yan. No, salamat si Nelson Mandela. No? Ang nagportray sa kanya ng kanyang karakter ay si Morgan Freeman. Okay? Ngayon, sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, tumatalon-talon yung isipan ko first quarter ng taong ito. Kaso lang, second quarter na mga tol, matatapos ng second quarter. No? April, May. Hindi, simula na ng second quarter. Kaya sana lumabas na yung warrant of arrest ng mga co-perpetrators na magkaalaman na. Tuloy muna natin ang pakikinig dito sa balita. Krimen. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang humarap si Duterte sa mga pagdinig. Kung sa korte mismo o via video conference, malamang pag-usapan yan sa ICC. 539 na biktima pa rin ang magpaparticipate sa pagdinig. Sina Attorney Joel Butuya at Gilbert Andres at Paulina Masida ng Court's Office of PBIC Counsel for Victims ang magiging kinatawan nila. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next Iba na steps naman. leading up to the trial. Kaya ang hirap i-corrupt nito mga tol. No? Yung sinasabi nilang bayaran daw ang ICC, naku, napakahirap gawin noon. Biruin mo kada stage, nagpapalit-palit ng judge. Oh. Ngayon, sa pagdinig ng kaso ni Rodrigo Duterte, ibang set of judges na naman. Tapos common sense. Yung inaakusan nila kay dating Senador Antonio Trillanes ng $2 milyong, isang buwang sahod lang din yun ni Nicolas Kaufman. Ang rumors, sumasahod si Nicolas Kaufman ng 125 million pesos kada buwan. Rumors lang yan, hindi ko naman kumpirmado yan. Pero kung ibabangga natin sa rumors nila, na 2 milyon daw ang inaakusan nilang tinanggap ng mga prosecutors galing kay Antonio Trillanes at galing daw sa maleta, di ibig sabihin kung corrupt itong mga prosecutor at nagpapabayad, kaya silang bayaran ni Rodrigo Duterte. Nagbabayad ng 125 million pesos buwan-buwan. Yun, one-time payment lang. Di ba? Napaka-illogical kung titingnan po natin mga tol. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. At sa isang pahayag, natutuwa raw ang Office of the Prosecutor sa naging desisyon ng pre-trial chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang iniharap nila. Mahalagang yugto raw ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ng dating presidente. At yan muna ang latest, balik ko na sa inyo. Okay, ngayon, pakinggan natin yung naging interview kay dating Senador Antonio Trillanes. Alam niyo mga DDS, kung bakit nangyari kay Rodrigo Duterte ang kinalalagyan niya ngayon, wala kayong ibang dapat sisihin dyan kung hindi si dating Senador Antonio Trillanes. Ha? Saka yung sarili mismo ni Rodrigo Duterte. Kung hindi niya ginawa yung mga ibinibintang sa kanya na inamin niya naman na pagpapapatay ng kapwa natin Pilipino, di wala siyang kakaharaping kaso dyan sa ICC. Pero, kaya natin sinasabi na sisihin nyo si dating Senador Trillanes kasi siya lang ang talagang nakipaglaban sa mga Duterte ng ganito katapang. Sinamahan niya mismo ang mga pamilya ng biktima sa Netherlands, sa International Criminal Court para magsampa ng kaso noong 2017. Ano naging reaksyon dyan ni Rodrigo Duterte? 2018, sinabi niya, babaklasin niya na ang membership natin sa ICC. Akala niya naman kasi, pag binaklas yung membership sa ICC, mapoprotektahan na siya nito. Pero nagkamali si Rodrigo Duterte. No? Isang malaking pagkakamali yun dahil inevitable, ika nga.
Maliban na lamang kung ang naupong Pangulo ngayon, kakampi niya. Kinalaban niya pa si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag-tawag niya pang bangag. Pinagbalakan pang agawin ng kapangyarihan. Yun na nga lang yung makakaprotekta sa kanya. Kinaaway niya pa. Kinalaban niya pa. Oh. Kasi kung hindi naman nagkagulo mga tol, hindi rin natin alam talaga ang mangyayari. Ayokong isipin na ganito pa rin yung mangyayari. Prangkahan tayo rito. 'Di ba? Pero labis-labis ang ginawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos meron naman pinanghahawakan na batas si Pangulong Bongbong Marcos, yung 9551. Tama ba yung pagkakaalala ko sa numero, yung Crimes Against Humanity Act dito sa Pilipinas noong 2009? Oh, sa section 16 nito or 17. Kung di ako nagkakamali sa pagka nagkamali ako sa mga figures, tuwid niyo na lang ako ha. Nakalagay doon na kapag ka merong iniimbestigahan na dito sa atin at merong investigasyon na isinasagawa ang International Tribunal, pwede nating i-turn over, no? At ganun yung nangyari dito kay Rodrigo Duterte dahil merong warrant of arrest. Tinurn over ng ating gobyerno sa pamamagitan ng batas na yon itong si Rodrigo Duterte. Yun yung pinanghawakan ni General Torre. Kaya niya inimplement yung warrant of arrest laban dito kay Rodrigo Duterte. Pero ang punot dulo ng lahat niyan, si Trillanes. Nagkamali ang mga Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes. Masyado nilang minamaliit lamang. Akala nila makukuha nila sa trolls, akala nila makukuha nila sa pagbabanta, akala nila makukuha nila sa panunuhol. Hindi ganun si dating Senador Antonio Trillanes. Ipinaglaban kung ano yung tama para sa kanya. O kulong si Rodrigo Duterte. At dito mapapakinggan natin ang interview sa kanya. Well, let's bring in our next guest for today, the man we saw yesterday sa House Committee hearing, Marami tayo nakita yesterday ko naman. former Senator Sandy Llanes. Welcome back to Storycon, Senator. And before we ask you anything, I'm not sure if you've heard, but just breaking news just a few minutes ago, the ICC has confirmed the charges against former President Rodrigo Duterte over the Crimes Against Humanity charge. Unanimous po yung decision, which means this will proceed to a full trial. Reg, baka si Senator ang pinaka-least surprise niya. Kaya nga, I was about to say, you don't look surprised. Well, magandang hapon po sa inyo lahat. Ano? Well, yes, in a way, we have expected this kasi alam natin na airtight yung kaso na na-prepare dito. And alam nyo, yung talagang, yung primary mandate ng ICC, ito na to. This is the case na kung bakit nag-exist o bakit create yung ICC to begin with. A head of government like Duterte who abused his powers to oppress his own people. So ito yon. And at least masaya tayo na we've gone. Totoo naman yung sinasabi dito ni Trillanes mga tol. Alam niyo, ipagpalagay na lang natin for the sake of discussion na gusto talagang malinis ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas, which is budol lang naman yon, no? Nakita na natin sa mga ibang ebidensya. Pero ipagpalagay na natin for the sake of discussion, hindi maitutuwid ang mali ng isa pang pagkakamali. Magagawa mo bang linisin ang illegal na droga kung papatayin mo lamang ang mga user? Tapos yung mga drug lord big time, makakatakas, malayang nakakagalaw. Binudol talaga tayo. Pero bakit tayo binudol? Kasi kinalauna narinig natin kay dating Senador Antonio Trillanes na matagal niya namang sinasabi na, pero at least nakumpirma na ngayon, na meron talagang pagtanggap ng mga pera mula sa illegal na droga. Bagamat hindi naman kumpirmado pa yan sa bank transaction mismo nitong mga Duterte, pero yung inflow at outflow ng pera sa bangko sa pangalan ng mag-asawang Mans Carpio at Sara Duterte, tumugma doon sa mga sinasabi nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Kaya kung tugma doon sa mag-asawa, malamang sa malamang tugma din yung mga sinasabi niya tungkol kina Sebastian Duterte, kay Pulong Duterte, kay Kitty Duterte, at saka kay Hanilet Abansenya.
past this stage. Ang next ito is yung pagsiset na ng trial. Okay. Sir, yung kahapon, marami ng deja vu kahapon eh. Dun sa yung binasa yung affidavit at yung nagpagtutugma doon sa AMLAC reports. Teka lang, first of all, do you feel vindicated? People are saying that you should. Well, yes, pero secondary lang kasi yun, I'm not exactly elated over that personal vindication kasi the damage has been done eh. Alam nyo, kung naniwala yung mga kababayan natin noong 2016 when I first brought this out, Yon ang pinakamasakit na katotohanan, no? Ako kasi mga tol, hindi ako naniniwala na may mga perang galing sa illegal na droga si Rodrigo Duterte. Kaso lang hindi ko siya binoto. Kasi ayoko sa mamamatay tao. No? Nag-a-argue pa nga kami ng mga classmate ko dyan na pulis eh. Kasi ang ganda ng pangako ni Rodrigo Duterte sa kapulisan eh. Pulis pa ako noon. Itataas ang sahod ng mga pulis. Pero hindi dahil doon, para kampihan ko siya. Ayoko nung mamamatay tao talaga. No? Kasi personal, sa trabaho na experience ko yan, masakit sa kalooban eh. Lalo yung maririnig mo yung tao, nagmamakaawa. 'Di ba? Masakit, nakakakonsensya. Tapos iboboto mo alang-alang sa sinasabing paglaban sa illegal na droga. Pero ang mga napatay, mga maliliit na tao lamang, mga mahihirap, libo-libo sila. 'Di ba? Ikumpara niyo yung panahon ni Rodrigo Duterte sa panahon ng mga nakalipas na administrasyon at ngayon. Kapanipaniwala ba yung mga panlalaban? Araw-araw may nanlalaban? Sa isang araw nangyari sa Bulacan, mahigit 30 katao, sabay-sabay na nanlaban? Kapanipaniwala ba yun? Hindi kapanipaniwala yun mga tol. At hindi mo maitutuwid yung mali dahil gumagawa ka na naman ng panibagong mali. Sana we have spared our country nung Duterte dark years, but yun na yan, water under the bridge na yan. Importante nito, natuldo ka na yan, yung pag-validate ng mga allegations ko. Sana lang madala ito o magtungo ito sa conviction ni Sara Duterte sa impeachment. But I'll also bring in another person who appeared to have dropped off the face of the earth. Somebody also from 2018. You do remember Deputy Ombudsman Arthur Carandang, who basically Started investigating. Investigated and basically affirmed the details that you presented as early as 2016. And of course, we know what happened to him. He was fired by Malacanang, by the Executive Secretary, and he was stripped of all benefits. Have you been able Saklap, to di get ba? in touch with him? Any news as to what? Nagtatrabaho lang yung tao, tinanggal, tapos wala man lang nakuhang benepisyo. Saklap. Kasi yung kanyang tinrabaho, ang apektado, mga Duterte, malalantad. Kukumpirmahin nung tinatrabaho niya yung mga akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Ganyang kawalang hiya itong si Rodrigo Duterte. Whether or not he's also going to appear and also going to be giving a statement. Well, sa pagkakaalam ko, na nakatigan siya ng Court of Appeals and eventually Korte Suprema. Kaya na-restore na yung kanyang buti naman. benefits. Okay. Buti naman. Nagkaganon pala. Sa huli pala, kinatigan ng Korte Suprema. Pension. So, in a way, nagkaroon na rin siya ng personal vindication and restitution with what happened. So, but ito kasi, kung hindi lumabas yung AMLAC, kakailanganin si Deputy Ombudsman Carandang. But since dumiretso na sa AMLAC, his testimony may not be necessary anymore. Because they're talking about the same report anyway. Yes. At mas current yung sa AMLAC ngayon, Yeah. more than what I presented and what the Deputy Ombudsman saw also.
So ngayon, current ito eh. Yan. Ronald? Nawawala Yeah, yung... meron kayong mga alam pa, Senator, na hindi pa lumabas dyan sa hearing kahapon. Inaasahan nyo ba na yan ay mapag-uusapan pa doon sa susunod na justice hearing, or yan ay mas lalabas doon sa Senate trial? Yung kasing nalalaman ko pa na hindi pa nalalabas, nagsisenter mainly on Rodrigo Duterte, the father, at kina Pulong at Manscapio. At pero itong related to the impeachment, yung pera ni Sa. Para hindi tayo malito mga to, lipat tayo ng bidyong re-reactionan, ano? Kasi naghahalo yung impeachment saka yung kay Rodrigo Duterte. I-set aside muna natin ngayon yung impeachment. Focus lang muna tayo dito sa sitwasyon ni Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte, lagi po itong pawala-wala. No, mukhang gawain yata talaga ng mga Duterte ang magpawala-wala sa kanilang obligasyon, no? Biruin mo, Tuloy-tuloy na nga po. inaakusahan ka. Tapos, mangangatwiran ka sa harapan ng kamera, sa harapan ng publiko. Sa case ni Sara Duterte, ganon. Kay Rodrigo Duterte, sa pamamagitan ng mga nagtatanggol sa kanya. Pero ayaw humarap sa mismong proper forum. Pero, sa darating na paglilitis nitong si Rodrigo Duterte, mukhang hindi niya na magagawa yan. Hindi na siya pwedeng magdahilan. Kasi, kumbaga dito sa atin, arraignment yan eh. No? Yung pagbasa ng sakdal. Kailangan personally and physically present ka dyan. Kaya makikita na natin sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang nakulong si Rodrigo Duterte. No? Haharap yan sa pagsisimula ng paglilitis laban sa kanya. Pakinggan po natin ang interview po rito. Tuloy-tuloy na nga po ang paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos kumpirmahin ang lahat ng kasong crimes against humanity na kinaharap ng dating Pangulo. At para po himayin at pag-usapan yan, makakapanayan po natin ang ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres. Magandang umaga po, Attorney. Good morning, Angela at Andre, at good morning po sa mga viewers ng Good Morning Kapatid. Attorney, ano po ang ating aasahan na nasusunod na mangyayari pagtapos po ng desisyon na ito? Ano po yung magiging timeline ng trial ni Duterte? Siyempre, lahat po nagtatanong, kailan po ba yung simula? Una po muna, bilang legal representative of the victims, ang mga victims po talaga ay nagbubunyi, nagsiselebrate po sila at nagpapasalamat nga sa Diyos dahil nga matutuloy na po sa trial itong mga charges. Tingin ko, mga tol, hindi lang mga pamilya ng biktima ang nagbubunyi. Majority ng mga Pilipino. Ako, personally, natuwa ako nang ikumpirma ng ICC ang mga charges laban kay Rodrigo Duterte. Nang ibasura ng ICC ang apelya niya sa jurisdiction. Personally, natuwa ako dyan. Walang plastikan. Kasi, gusto ko talagang managot si Rodrigo Duterte. Hindi ko ito pinapangarap nor pinapanalangin, masama yun, na pumanaw. No? Huwag tayong tumulad sa mga DDS na hangad nila mawala si Pangulong Bongbong Marcos. Ako, sa totoo lang, ang gusto ko kay Rodrigo Duterte, mabuhay ng matagal. Kasi mas masarap namnamin yung hustisya kapag ka nakikita mo yung taong pinaparusahan. Di ba? Sa pamamagitan ng pagkakakulong niya. Napakalungkot nun. Mula sa pagiging pinakamakapangyarihan sa Pilipinas, untouchable ka, lahat ng gusto mo, mangyayari, pag sinabi mo, mangyayari. Tapos ngayon, nandoon siya. Walang kalakas-lakas o impluensya kung kanino man. Maliban na lamang sa sarili niyang lakas para manatili siyang buhay doon. Hindi niya kayang impluensya ng ICC. Hindi niya na rin kayang paganahin yung kanyang mga kung ano man dahil monitor din yung mga conversation nila doon eh. Hindi siya pwedeng mag-utos. Ha? Kung a-action man yung mga supporter niya, sariling kusa ng mga yon. Pero hindi pwedeng manggaling kay Rodrigo Duterte kasi minomonitor eh. No? Ganun. Ka-powerless na ngayon itong si Rodrigo Duterte. At yan ang isa sa pinakamagandang
namnamin sa paghahanap ng hustisya. Laban kay Mr. Duterte. Now, ano po ba ang mga next steps na maabangan po natin? Abangan po natin na i-constitute po ng presidency ng ICC yung trial chamber na maglilitis kay Mr. Duterte na siyang akusado na po ngayon. Ikalawa po ay magkakaroon po ng mga conferences ang mga abogado po ng prosecution, ng defense, at kami rin po, mga common legal representative of the victims. At magkakaroon po ng tinatawag na trial preparation. Now, gaano po kahaba ang trial preparation? It can go from 6 months to 1.5 years. Ngunit sa amin po, sa hanay po ng mga abogado po ng mga biktima sa ICC, we really hope na within this year po magsimula ang trial. Attorney, kung substantial grounds pa nga lang, sapat na nga para umusad ang kaso and naharap nga si dating Pangulong Duterte sa 3 counts of murder and attempted murder sa crimes against humanity. Gaano po kalakas itong ebidensyang hawak ng prosekusyon pagdating na sa trial proper? Well, kampante naman kami, Andre, na malakas po siya ang mga ebidensya na hawak po ng prosecution kasi marami naman po talagang hawak na ebidensya ang prosecution. At in fact, marami din pong mga testigo, no less than insider witnesses, yung mga hawak po ng prosecution at Hindi na lihim sa atin kung sino-sino yung mga tinatawag nilang insiders, witnesses, mga tol No? Bagamat walang kumpirmasyon sa mga abogado, pero alam na natin kung sino yan. Sino-sino? Si Arturo Las Cañas. No? Kailangan pa ba natin ulitin dito sa ating programa ngayon yung mga sinabi niya? Wag na. Si Edgar Matubato. Wag na rin natin ulitin. Pero mapapanood niya sa YouTube channel. Even si Royina Garma. Ang dating pinagkatiwalaan ni Rodrigo Duterte at rumored na kanyang girlfriend. Mismong si Ramon Tulfo nagsabi. No? Bye. Girlfriend mo, pangit man yan. Sabi ni Ramon Tulfo, doon sa post niya. Unfortunately, ito yung naging tugon ni Rodrigo Duterte. Masakit ito para sa aking pulis. Para sa ako bilang dating pulis. Na pagsasabihan ng ganon yung mga kababaihang pulis. Alam nyo ba kung ano yung sinabi? Ayon sa post nitong si Rodrigo Duterte, ni Ramon Tulfo, sinabi nitong si Rodrigo Duterte, masarap daw kasi ang babaeng pulis. Hindi ko na ituloy yung particular na word. Alam niyo na yun. Di ba? Kaya maraming nalalaman talaga si Royina Garma. Naka-upload po sa YouTube yung mismong testimonya niya sa Quadcom. Kung gusto niyong panoorin, nandun yun. Hindi na lang natin uulitin ngayon. Ganon din si Arturo Las Cañas, ganon din si Edgar Matubato. Publicly, naman yan, mababasa naman po yan dun sa public redacted version po ng decision ng pre-trial chamber. Attorney, speaking of the witnesses, sa ngayon po kasi, nung nagkita-kita po tayo dyan sa The Hague, meron na pong 539 witnesses, registered witnesses. Ito po ba ay lalawak pa? Marami pa po bang maaaring mag-register bilang witnesses? At syempre po, ang tanong din po dito is, paano po yung magiging logistics noon? Kung lahat po itong mga witness na ito ay papayagan po ba silang tumestigo sa korte? I-correct ko lang, Angela, 539 admitted victims po. Mga biktima po ito ng Mr. Duterte's war on drugs. Now, kailangan po nating unawain na iba pong proseso ng ICC, iba pong proseso dito po sa Pilipinas. Ibig sabihin po kung admitted victims po ay hindi po necessarily mga testigo po. Kasi iba pong mga testigo. Kasi sa atin, alam ko naman po yun, naging abogado din po ako sa Maguindanao Massacre as private prosecutor. Kung private complainant ka, ikaw po ang victim, witness ka rin po. Ngunit hindi po ganyan po sa ICC. Now, doon po sa 539, ito po ay sa pre-trial po sila na admit as victim participants. Ngunit, and we expect na bubuksan po ng ICC registry yung application process na naman po
para po magkaroon pa ng mas marami pa pong mga admitted victims. Kaya po panawagan po namin sa mga biktima po na hindi pa po naka-apply, magkakaroon po tayo ng application process at bubuksan po ito ng registry sa madaling panahon po. Yan, naririnig natin yung mga prosesong pagdadaanan nitong si Rodrigo Duterte at saka ng mga nag-aakusa sa kanya. Kaya tapusin na natin dyan yung topic na yan, balikan natin yung topic kanina. No? Kasi may nakita akong bagong post mga tol at binabanatan ngayon dito itong si Mike Defensor ng sumusuporta kay Ramil Madriaga na ang pangalan sa Facebook ay Palag ni Ramad, no? Ito pong Palag ni Ramad na ito ay tingin ko malapit na malapit talaga kay Ramil Madriaga. Sa mga hindi nakakakilala, pero perhaps kilala nyo si Ramil Madriaga. Maliban kung bagong nood lang kayo sa ating programa at hindi kayo aware sa politika. Pero siya po yung nagpapakilalang bagman nito pong si Sara Duterte na di umano'y napag-utusan para bumuo ng grupo na susuporta sa kandidatura ni Sara Duterte noon ay sana sa pagka-presidente, pero nalungkot ang grupo sapagkat dinowngrade niya, nag-vice presidente na lamang siya. Ngunit ang katotohanan pala sa likod nun ayon sa akusasyon ni Ramil Madriaga ay para after 2 years aagawin ang kapangyarihan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, itong Palag ni Ramag, miyembro po ito nung ISIP, no? Yung Inday Sara is my president, no? At meron siya ngayong sinasabi dito kay Mike Defensor. Basahin natin yung kanyang banat dito kay Mike Defensor. Ito, babasahin ko lang Sabi niya, si Palag ni Ramad. Para kay dating Congressman Mike Defensor, isang kidnapper at sinungaling si Karam. Ulitin ko, Mike, na wala ni isang kasong kriminal na recorded sa NBI at PNP na nahatulan o nakabinbin si Karam nung siya ay inaresto ng PNP AKG. Hindi din siya sinungaling. Tulad ng sinabi niya sa akin na milyon-milyon na DDS ang gusto siyang patayin, mamatay o mawala na lang. Ang katotohanan lang daw ay nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Ikaw ang sinungaling at ang iyong 18 marites, ang iyong pagpapanggap na mabuting tao ay isang malaking kasinungalingan. Dako naman tayo sa iyo, Mike. Tanungin kita. Ano katibayan mo na hindi nangyari na pinuntahan mo si Karam sa lugar na yan sa Timog para kunin ang 2 plastic bag na pera na request mo? Merong katibayan si Karam. Marami silang nakita kang nagbitbit na 20 million to 25 million na drug money. Naku, seryosong akusasyon ito mga tol Want some more, Mike? Tungo naman tayo sa pagiging big time bugaw ninyo ng asawa at anak mo. Binabasa ko lang ito mga tol Tanungin kita, Mike. Uulitin ko na hindi kidnapper si Karam. Pero kung gagawa siya ng krimen, ay naniniwala ako na mas pipiliin pa niya na maging kidnapper na kukunin niya ang mga pogo at drug lord na Chinese para sila ay matakot na at umalis ng bansa kaysa naman sa biktimahin at pagsamantalahan ang kahirapan at kahinaan ng mga kababaihan, lalo na ang mga menor de edad na tulad ng pinagkakakitaan mo at ng asawa mo at anak mo. Pipiliin na lang ni Karam maging kidnapper na magpapalayas sa mga komunistang Chinese na land grabber kaysa naman nagbenta ng puri ng mga kababaihang naghihirap sa buhay dahil walang pinag-aralan at walang mapasukan na marangal na hanap buhay tulad ng hanap buhay ng pamilya mo. Tuloy ko po yung binabasa natin. Mas pipiliin pa ni Karam na maging kidnapper ng mga dayuhang Chinese na meron fake passport na nagpapayaman sa Pilipinas subalit hindi nagbabayad ng buwis kaysa sa pamilya mo na ang hanap buhay ay pagkukubli ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na droga sa isang drug den na kunwari ay hotel. Naku ng teteng talaga. Tawag kayo ng tawag ng bangag sa akin to mga tula. Tawag kayo ng tawag ng mga ng bangag kay Pangulong Bongbong Marcos.
Tapos yung pag-aari ng asawa mo, kung saan opisyalis ang anak mo. May mga nagdodroga. Ipokrito kayo. Nang teting tong tao na to. Basahin ko pa patuloy. Sabi pa po dito, nagmamalinis ka lang, demonyo kang Mike Defensor ka. O, binasa ko. Kung ang asawa at anak mo ay may hanap buhay na karumal-dumal, ano pa kaya ang sayo? Ito ang kwento ni Karam na noon DENR Secretary ka ay ikaw ang promotor ng mga open pit mining sa bansa na naging sanhi ng pagkakakalbo ng mga kagubatan. Ikaw ang protektor ng mga black sand smuggling patungong China. Ikaw ang protektor ng mga land grabbers sa Central at Southern Luzon. Kaya nga BFF kayo ni Fugitive Roque. Lipunan Mike. Ikaw din, sorry. Ang promotor ng pagbebenta ng mga public lands, lalo na sa Region 4B, isa kang salot ng Lipunan Mike. Pati na ang iyong asawa at anak. Masahol pa kayo sa kidnapper na bintang mo kay Karam dahil kidnapping din ang illegal na pagkakanlong ng mga kababaihan na pinapakain nyo ang puri sa mga dayuhan. Human trafficking na ang kaso ng mag-ina mo. Basahin ko lang to, mura to mga tol ha. Tangna mo. Ulitin ko yung pagbasa. Tangna mo. Yan ang maraming pangkikidnap. No bail. Isang kidnapper in large scale. Putang ama ka, Mike. Ulitin ko yung pagbasa. Putang ama ka, Mike. Pati ang bugaw mong mag-ina. Go to hell. Demet palag. O, yan ha. Binasa ko lang mga tol ha. No? Oh. Pero bago tayo magtapos, syempre, shoutout time na tayo. No, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok dito po sa ating programa. Di ko na kaya. 2 hours dapat ang live natin eh. 90 minutes na lang muna. Mag-shoutout na tayo. Ha? Okay ba yung pagbasa ko mga tol? Okay ba? Binasa ko lang yon. Baka sabihin nyo, minumura ko si Mike. Binasa ko lang yon ha. O, baka sabihin nyo, minumura ko si Mike. Ulitin ko yung pagbasa ha. O, basahin ko ulit. Babasahin ko ha. Putang ama ka, Mike. Pati ang bugaw mong mag-ina. Binasa ko lang mga tol.